Prinsipyo sa buhay, number 13. Ang pakikinig sa Diyos ay mahalaga sa paglakad na kasama ang Diyos. Magandang araw po sa bawat isa. Isa sa pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan ay ang makinig sa Diyos. Sa ating magulo at abalang pamumuhay, wala na pong mas mahalaga, mas kailangan at mas kapakipakinabang kaysa sa marinig ang tinig ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ang isang tunay na pag-uusap ay may dalawang bahagi, pagsasalita at pakikinig. Ngunit kadalasan, mas mahusay tayo sa pagsasalita kaysa sa pakikinig. May isang panahon na labis ako naging abala sa gawain ng Panginoon. Wala na halos akong oras para sa iba pang bagay. Dahil dito, napagtanto kong masyado akong nagsasalita sa Diyos, ngunit kulang ako sa pakikinig sa Kanya. Kung hindi tayo matututong makinig sa Panginoon, makagagawa tayo ng mga maling desisyon na magbubunga ng mabibigat at hindi magagandang epekto. Maaaring itanong mo, talaga bang nagsasalita pa ang Diyos sa atin ngayon? Tinitiyak ng Biblia na oo. Nagsasalita siya hanggang ngayon. Ganito nagsisimula ang aklat ng Hebreo. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Hindi tahimik ang ating Diyos. Ang ating Ama sa langit ay buhay at patuloy na kumikilos. Siya ay personal na nagsasalita sa atin sa paraang maaari nating marinig, maunawaan at sundin. Ang Diyos ay walang hanggan at ganap na makapangyarihan upang makipag-usap sa bawat isa sa atin, nasan man tayo, anuman ang ating pinagdaraanan ng personal at malinaw. Isa itong mahalagang katotohanan sa pagkatutong makinig sa Diyos. Kapag ang Panginoon ay nagsasalita, siya ay personal na nagsasalita sa iyo. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng kanyang katotohanan, kaya tanggapin mo ito ng buong puso at personal. Hayaan mong buksan ng banal na espiritu ang iyong isipan at puso upang mas lalo mong maunawaan ang kasulatan. Kapag ginawa mo ito, masisimulan mong angkinin ang mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Makakamtan mo rin ang mas malalim na pag-unawa sa kanyang pagkakaloob, pag-aaruga at pag-ibig. Seryoso ang Diyos sa kanyang relasyon sa iyo. Siya ay nagsasalita para sa iyong ikabubuti, kaya mahalagang makinig ka sa kanya at tumugon ng may pagsunod. Minsan nahamunin kanyang baguhin ang iyong pag-iisip o bitawan ang masasamang damdamin at maling pananaw. Minsan naman uutusan kanyang baguhin ang iyong pag-uugali. Ngunit makatitiyak kang lahat ng kanyang pinag-uutos ay para sa iyong ikabubuti. Nais kanyang palakasin, palaguin, at ihanda upang ikaw ay mamuhay ng may tunay na kagalakan at makabuluhang buhay. Nais ka rin niyang baguhin ayon sa wangis ng kanyang anak na si Jesucristo upang ikaw ay maging ganap at tunay na matagumpay. Ang pakikinig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin sapagkat wala ng ibang paraan upang maranasan ang masaganang buhay na kanyang iniaalok. Kaya pagtuunan mong mabuti ang kanyang sinasabi at tiyak na ipapahayag niya sa iyo ang dakila at mahiwagang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Jeremiah chapter 33 verse 3.